Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng The Secretly Rich Man, Gerald Crawford Story. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Isa pala akong rich kid. By 2 years is body. Kabanata 1901. Diyos ko, talagang iba ka, Gerald. Bulalas niyon sa pagkamangha. Upang isipin na naalala ni Gerald na nakawin ang mapa ni Tay ng mas maaga sa kabila ng pagiging napakahirap na sitwasyon. Ano man, gaano kaganda. Ngayon na wala ng mapa sina Tay at ang iba pa, tiyak na hindi nila maipagpatuloy ang kanilang paghahanap. Ano man ang kaso, maaaring dumating si Tay at ang kanyang mga tauhan para sa kayamanan, ngunit magkakaiba kami. Ang nakikita naming mahalaga ay naiiba sa kanila. Sa pag-iisip na iyon, nais kong makinig kayo ng mabuti sa akin. Kapag nakarating kami sa aming patutunguhan, hindi ka maaaring hawakan o kumuha ng anumang bagay nang hindi ka muna humihingi ng pahintulot sa akin. Mayroon ba akong malinaw sa aking sarili? Sabi ni Gerald. Nakuha mo, G. Crawford. Sagot ni Ray. Ngunit kung wala kaming ibabalik, kung gayon ang paglalakbay na ito ay magiging isang pag-aaksaya, sa palagay mo, G. Crawford. Ungol niyon sa medyo bahagyang tono. Habang hindi ko uulitin ang sarili ko, sana maintindihan mo na ang kasakiman ay humahantong lamang sa pagkawasak. Yon, sagot ni Gerald na hinimok si Yon na tumahimik. Si Yon, para sa isa, ay hindi pa susuwayin ang sinabi ni Gerald. Kung sa bagay, alam na alam niya kung gaano siya kakayan at malakas. Kahit na, ang kasakiman ay naiiba para sa lahat. Habang ang ilan ay maaaring wala sa lahat, ang iba ay walang katapusang kasakiman. Tuldok-tuldok. Alinmang paraan sa nasabing iyon, ipinagpatuloy ng trio ang kanilang paglalakbay. Medyo ilang sandali pa bago si Tay at ang kanyang mga tauhan ay sa wakas ay mag-snap out mula sa kanilang mga dazers. Hindi nagtagal na pagtanto na wala si Gerald at ang kanyang partido, hinimas ni Tay ang kanyang nakakunot na noo bago tanungin, Hoy, mayroon ka bang nakita kay Gerald at sa kanyang partido? Sa panonood ng pag-iling ng kanyang mga nasasakupan, biglang may napagtanto kay Tay, na hinimok ang lalaki na maramdaman ang kanyang bulsa at sa sandaling iyon ay napansin niyang ninakaw ang kanyang mapa. Ang bastard na yan. Sinimangutan si Tay, na naging sanhi ng lahat ng kanyang mga tauhan na agad na magsimulang makipagpalitan ng tingin, hindi man sigurado kung ano ang nangyari upang magalit ito kay Tay. Si Hailey, ang kalihim ni Tay, ang kanyang sarili ay mabilis na lumapit sa galit na lalaki bago nagtanong sa isang nag-aalalang tono, ano ang mali, Tagapangulo Lumana. Lahat naman. Upang isipin na ang tatlong mga bastard ay talagang maglakas loob na nakawin ang aking mapa. Ungol ni Tay, ang kanyang buong mukha ngayon ay namula sa galit. Bagaman sandali siyang natigilan, si Hailey ay mabilis na kumawala dito bago sumagot, maaaring kinuha nila ang mapa upang magaan ang kanilang paghahanap para sa exit. Pagkatapos ng lahat, sa huling nakita ko sila, papasok sila sa mas malalim na kuweba. Marahil ay nakita na nila ang exit. Nang marinig iyon, napagtanto ni Tay na may katuturan siya. Sa pamamagitan nito, agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na magsimulang lumalim sa kuweba. Makalipas ang ilang sandali, ang grupo ay nakarating sa pinakamalalim na bahagi ng yungib at kaagad na sinalubong ng isang board of kind na natatakpan ng isang basang shirt. Bago pa man masimulang magtaka si Tay kung ano ang ginagawa ng shirt doon, isa sa kanyang mga nasasakupang scouting ay bumalik na muli habang iniulat niya, Chairman Lumana. Natagpuan namin ang isang exit sa kabilang panig. Kaya ninakaw talaga nila ang aking mapa at tumakas. Ang mga ina-fuckers. Habulin mo agad sila. Umungal ang galit na Tay habang ang grupo ay mabilis na umalis sa kuweba. Sa kasamaang palad para kay Tay, si Gerald at ang kanyang partido ay wala nang malayo malapit sa yungib tulad ng hinulaan ni Gerald. Anuman, ang trio ay napadaan lamang sa isang sapa ng iminungkahi ni Ray, sabihin, bakit hindi tayo magpapahinga dito, G. Crawford? Pagkatapos ng lahat, sa distansya na sakop namin, imposible para sa kanila na abutin tayo. Panipi. Kabanata 1902. Narinig iyon, sinabi niyon pagkatapos sa katunayan. Naglakad na din kami ng 2 oras pa rin. Magpahinga muna tayo. Naiintindihan na ang duo ay walang kanyang lakas at tibay, si Gerald ay maaaring sumang-ayon lamang sa kanila. Pagkatapos ng lahat, ang pagkahapo sa panahon ng isang paglalakbay ay pinakamahusay na naiwasan. Nodding, sagot ni Gerald, oo naman, bakit hindi? Pahinga muna tayo. Sa pamamagitan nito, ang trio ay naupo sa tabi ng batis upang masiyahan sa isang nararapat na pahinga. Habang walang ginawa si Gerald partikular, sinimulan ni Ray at Yon ang paghuhugas ng kanilang mga mukha ng tubig sa sapa at sinimulang inumin din ito. Gayunpaman, ilang sandali lamang matapos mapatahimik ng duo ang kanilang pagkauhaw, nakita ni Ray na may isang bagay na natigil sa ilalim ng malakristal na sapa.
Tuldok-tuldok, napilipit sa bagay, agad na nanlaki ang mga mata ng mapagtanto kung ano ito. Nagulat na marinig ang sigaw ni Ray mula sa asol, agad na sinenyasan si Gerald na magtanong, ano ito? G. Crawford, tumingin doon. Ito ay buto ng tao. Sagot ng nanginginig na si Ray habang agad siyang umatras sa batis. Nang marinig iyon, mabilis na tumakbo si Yon upang tingnan, at nang makita niya na hindi nagmumula si Ray, agad na nagsimulang magsuka sina Yon at Ray. Pagkatapos ng lahat, inumin nila ang parehong tubig kung saan naroon ang buto. Si Gerald mismo ay mahinahon na lumakad patungo sa sapa bago hilahin ang buto. Sinisiyasat ito, hindi mapigilan ni Gerald na sabihin, gaano kaiba, isang random na buto ng tao sa tubig. Maaari bang may namatay dito? Matapos itong tingnan ng ilang sandali pa, napagtanto ni Gerald ang isang bagay na hindi nakakagulat. Hoy, tingnan mo ito. Ang paraan ng pagguho ng buto ay hindi maaaring magawa ng ibang tao. Pagkatapos ng lahat, mukhang nasira ito ng isang bagay na mabangis sa pamamaril, ungol ni Gerald, na hinimok si Ray na mabilis na magsimulang tumingin sa paligid. Nagmumungkahi ka ba na mayroong isang mabangis na hayop na nagkukubli, G. Crawford? Nauutal na sabi ni Ray. Malamang. Sagot ni Gerald na nakayuko habang bumangon mula sa kanyang posisyon sa pag-squat bago itinapon ang buto. Natural, mabilis nitong kinabahan sina Ray at Yon, kung gayon magmadali tayo at iwanan ang lugar na ito, G. Crawford. Sinabi ni Ray, ayaw ng biglang pagtambang sa kanila ng mabangis na hayop. Nodding bilang tugon, si Gerald ay malapit nang magsimulang umalis sa lugar kasama ang kanyang pagdiriwang nang bigla na lang natalo ang trio. Pagkatapos ng lahat, napansin nilang tatlo na may isang fanged monster na dumidilat ng diretso sa kanila hindi masyadong malayo. Habang wala alinman sa kanila ang nakagawa ng tunog sa unang ilang segundo, kalaunan, hindi nakapagpigil si Ray sa pagbulong, Mr. Crawford. Ano ngayon, hush? Pabulong na bulong ni Gerald habang nakalagay ang palad sa bibig ni Ray. Kasunod nito, sinenyasan ni Gerald na ang duo ay dahan-daang maglakad patungo sa gilid, ayaw na alarma ang hayop. Habang gumagalaw, lahat silang tatlo ay nagbabantay sa halimaw, ayaw ito upang makakuha ng isang libreng pagkakataon upang tambangan sila. Gayunpaman, nakagawa lang sila ng ilang mga hakbang nang biglang palabas ng halimaw ang isang maingay na tainga. Diyos dami, parang galit din. Tumakbo ka, panipi. Kabanata 1903. Narinig ang utos ni Gerald, kaagad na nagbolting sina Ray at Yon palayo sa eksena. Sa kasamaang palad para sa kanila, ang kanilang biglaang paggalaw ay nagsilbi lamang upang gawing mas nasasabik ang halimaw. Napagtanto na ang mata ay nakatingin sa kanya, nagsimulang tumakbo ng mas mabilis si Ray habang sumisigaw siya, mangyaring ihinto ang paghabol sa akin. Tulad ng inaasahan, ang lahat ng pagsigaw na iyon ay sanhi lamang na dagdagan ng hayop ang bilis nito habang nagpatuloy ito sa pagbolting patungo kay Ray. Napagtanto na ang halimaw ay ngayon pulgada ang layo mula kay Ray, mabilis na tinawag ni Gerald ang Astra-Beast Sword bago ito ihulog patungo sa hayop. Ang pangalawa ay matagumpay na pinutol ng taybak ang laman ng halimaw, nagpalabas ito ng isang malakas na dagindong ng sakit. Kasunod nito, lumingon ito upang masulyapan si Gerald bago singilin para sa kanya kasunod. Sa kabila ng pananakot nito, pinanatili ni Gerald ang kanyang cool at muling inilagay ang talam sa kanyang kamay. Kapag ang halimaw ay ilang hakbang lamang ang layo mula sa kanya, si Gerald, na pamwesto sa kanyang sarili upang magwelga ngayon, ay umikot din dito. Dokang eksakto sa harap ng halimaw, nagawa ni Gerald na makapunta sa ilalim mismo nito. At nakita ang perpektong pagkakataon, itinaas ni Gerald ang kanyang taybak na naging sanhi ng literal na paggat ng monster sa sarili nito habang ang hiniwang bukas na tiyan ay tumakbo sa talam. Sa pag-agos ng dugo sa buong lugar, pinakawala ng halimaw ang isang pangwakas na dagindong bago ibaluktot ng malakas sa isang labad ng sarili nitong dugo. Nang makita na nagawang ibaba ito ni Gerald, kaagad na nakahinga ng maluwag sina Ray at Yon. Mabilis na bumalik sa tagiliran ni Gerald, agad na nagtanong si Ray sa isang nag-aalala na tono, ayos ka lang, G. Crawford. Inalis ang taybak, pagkatapos ay humarap si Gerald kay Ray bago sumagot, mabuti ako. Kahit na wala sa alinman sa kanila ang nagsabi, pareho silang guminhawa na kasama nila si Gerald. Kung hindi man tiyak na natapos sila bilang pagkain ng halimaw. Kung iisipin, ang kanilang mga buto ay maaaring mapunta sa ilog din. Nanginginig ang nakakakilabot na pag-iisip, tinignan ni Ray ang bangkay nito bago bumulong, ano ang impyerno. Habang nais kong tawagan itong isang tigre, hindi rin ito eksaktong isa. Matapos bigyan ng mas mahusay na hitsura ang halimaw, nakita ng trio na ang kakilakilabot na hayop ay mayroong dalawang mahaba at manipis na pangil sa bibig nito. Habang medyo kahawig ito ng isang tigre, alam ng lahat na hindi iyon ang kaso. Alam mo, ito ay uri ng kamukha ni Taotay sa palagay mo. Ang mitolohikal na halimaw na iyon. Ngunit kalokohan lang iyan. Walang paraan na maaari itong magkaroon, tama.
Sabi ni Yon matapos itong pagmasdan ng medyo matagal. Nang marinig iyon parang may nais sabihin si Ray. Gayunpaman pinalo siya ni Gerald dito at sumagot at bakit hindi ito magawa. Kung tutuusin kung may mga aswang bakit hindi tao ties. Narinig ang pahayag ni Gerald hindi mapigil ang tumango ni Ray. Pagkatapos ng lahat dahil mayroon ang mga aswang halos lahat ng iba pa ay maaaring mayroon. Sa sandaling iyon isang pangkat ng mga malinaw na bihis na tao ang biglang sumugod mula sa kagubatan at pinalibutan ang trio. Habang sa una nilang panatilihing matatag ang mga tingin kay Gerald at sa kanyang partido, nang makita ang patay na si Tao Tay sa lupa, agad silang lumitaw na gulat bago tumingin pabalik sa tatlong lalaking may takot na mga mata. Halos parang nakatingin sila sa mga kakaibang hayop. Anuman ang grupo ng mga tao ay hindi lamang nagulat. Nagulat din ang trio na nagulat din ng mapagtanto nilang lahat ng mga tao ay nakasuot ng tradisyonal na kasuotan. Sa katunayan, ang ancient ay marahil isang mas mahusay na salita. Bagaman mayroong isang maikling katahimikan, isang matandang lalaki na nakahawak sa isang palakad ay agad na lumabas mula sa karamihan ng tao, sandali na nakatingin sa sariwang bangkay, tinanong ng matanda, kung maaari, saan kayo nanggaling, mga ginoo? Kabanata 1904. Napaalis ito nang marinig niya ang naguguluhan na tanong ng matandang lalaki, pagkatapos ay sumagot si Gerald, sa totoo lang nagmula kami sa kabilang panig ng bundok. Bago ang ano pa, maaari mo bang sabihin sa amin kung nasaan kami at kung ano ang halimaw na ito? At nakikita ko, bueno, ang halimaw na iyon doon ay tinatawag na isang Tao Tay. Bago mo ito pinatay, ito ay nanirahan ng malalim sa mga bundok at kilala sa pagiging mabangis. Sagot ng matanda. Nang marinig iyon, nagpalitan ng tingin si Gerald at ang kanyang partido. Tulad ng naunang nahulaan niyon, ang nilalang ay talagang isang Tao Tay. Marahil ay hindi ko narinig, ngunit sinabi mong tatlo kayong nagmula sa kabilang bahagi ng bundok. Dagdag pa ng matandang lalaki, ang kanyang tono ay hinteng sa kanyang hindi makapaniwala. Habang tumango silang tatlo bilang sagot, sumagot si Gerald, tama ang narinig mo. Nang makita na ang mga mula sa karamihan ay nagsimulang talakayin ang katotohanan iyon, hindi mapigilan ni Ray na itaas ang isang bahagyang kilay habang tinanong niya, mayroon bang isang dahilan kung bakit lahat kayo ay gulat na gulat? Narinig ang katanungang iyon, mabilis na ipinaliwanag ng matandang lalaki, bueno, nakikita mo, wala pa ring nakakakuha sa gilid ng bundok na ito. Pagkatapos ng lahat, mayroong isang bitag doon na hypnotic ally entertainers ang sinumang sumusubok na lumapit. Sa nasabing iyon paano sa lupa ang lahat ng mga ito nagawa mo itong maitawid sa isang piraso. Ito ay malinaw na ang matandang lalaki ay tumutukoy sa jade board sa hypnotic na kuwebo mula sa mas maaga. Ano man ang kaso, simpleng ngumiti si Gerald ng subti bago sumagot, sabihin na natin na hindi rin tayo sigurado tungkol dito sa ngayon din, Ginoo. Kaya kung nagawa mong makamit ang isang napakagandang gawa nang hindi mo man ito binibigyan ng pansin, hindi ito magiging kadahilan upang tawagan lahat kayong tatlong pantas na tao. Dahil nandito ka pa rin, sumama ka sa aming baryo. Payagan kaming magpakasawa sa iyo sa pamamahala upang makarating sa gilid ng bundok na ito. Idineklara ang matandang lalaki sa isang masayang tono. Nang walang nakitang pinsala doon, sinundan ni Gerald at ng kanyang partido ang matandang lalaki at ang karamihan ng mga tao pabalik sa kanilang nayon. Tuldok-tuldok. Pagdating, nakita ng trio na ang nayon ay katulad ng hitsura sa mga libro sa kasaysayan. Nalaman din nila na ang mga tao dito ay namuhay sa kung saan maaga silang gumising upang magtrabaho at lumiko sa sandaling dumating ang paglubog ng araw. Sa dalawang katotohanang nag-iisa lamang, naging maliwanag na ang mga tao dito ay namuhay ng buong hiwalay mula sa labas ng mundo sa loob ng maraming taon. Sabihin sa palagay mo, maaari ba kaming maglakbay ng oras, G. Crawford? Pulong ni Ray sa daan, hinanap ang lahat dito na masyadong kakaiba upang mapasama sa kasalukuyan. Negatibo. Sigurado ako na ang lugar na ito ay isang utopia lamang na nagmula noong naputol ito mula sa ibang bahagi ng mundo ng maaga pa, sagot ni Gerald. Pagkatapos ng lahat, kung sila ay talagang may paglalakbay sa oras, kung gayon ang kanilang mga telepono ay wala pa ring signal. Sa totoo lang iyon ang pangunahing dahilan kung bakit natitiyak ni Gerald na mali ang teorya ni Ray. Anuman matapos marinig ang sasabihin ni Gerald, hindi mapigil ang sumang-ayon ni Ray. Sa oras na makarating sila sa bahay ng matandang lalaki, ang buong nayon ay nagkalat na ng balita tungkol sa pagdating ng mga tagalabas. Pagkatapos ng lahat, wala sa kanila ang nakakakilala ng mga tao mula sa kabilang bahagi ng bundok dati. Nang nasa loob na sila, tinanong kaagad ni Gerald, nagsasalita ng alin. Paano ka namin bibigyan, Ginoo? Well, dumadaan ako sa Stanton Lingard at ako ang pinuno ng nayong ito. Kung sakaling nagtataka ka, ang lugar na ito ay tinawag na Moonbeam Village. Sagot ni Stanton habang sina Gerald, Ray, at Yon ay umuunawa ng may pagkaunawa. Ang kasiyahan na makilala ka, Chief Lingard. Kahit na bakit,
Moonbeam, Panipi, Kabanata 1905. Nang marinig ang tanong ni Ray, agad na tumawa si Stanton bago sumagot, malalaman mo kapag dumating ang gabi. Narinig iyon, nakakayod lamang si Ray bilang tugon. Anuman, hindi nagtagal bago ang mga taga-baryo ay nagdala ng lahat ng mga uri ng pagkain at inumin sa bahay ni Stanton. Matapos mailagay nila ang lahat ng mga goodies sa harap ni Gerald at ng kanyang party, ngumiti si Stanton bago idineklara, halika, kumain ka. Lahat kayong dapat ay gutom at pagod pagkatapos ng paglalakbay ng napakalayo. Bago pa man makapagsalita si Gerald, sumagot kaagad si Ray, well nagugutom ako. Salamat sa pagkakaroon mo sa amin, pinuno. Sa oras na lumingon si Gerald nang walang magawa kay Ray, abala na si Ray sa pagpupuno ng kanyang bibig ng pagkain. Pagkatapos ng lahat, ang trio ay hindi kumakain ng kahit ano sa halos buong araw, at sa pagiging isang binata, ang kagustuhan ni Ray ay walang kabuluhan. Gayunpaman, sa kung gaano kabiilas siya kumakain, naramdaman ni Gerald na sa totoo lang hindi ito isang kahabaan na ang kanyang kagutuman ay maaaring kalaban ng isang gutom na aswang na hindi kumakain ng 100 siglo. Ano ang gagawin niya sa batang ito? Umiling si Gerald pagkatapos ay nagsimulang kumain din, na sinundan niyon ilang sandali pagkatapos. Si Stanton mismo ay nakangiti sa kung gaano kabiilas na hinihimas ni Ray ang pagkain. Matapos kumain ng ilang sandali, inalis ni Gerald ang kanyang lalamunan bago tanungin, sinasabi tungkol saan, pinuno. May alam ka bang ibang mga kuweba sa bundok na ito? Nagulat sa kakaibang tanong, sumagot si Stanton, isang yungib. Bakit ka maghahanap ng isang yungib ng lahat ng mga bagay? Sa gayon tayong tatlo ay talagang nagsisikap na maghanap para sa isang bagay na mahalaga. Mula sa kung ano ang aming natipon, ang bagay na iyon ay malamang na matatagpuan sa isang yungib sa bundok na ito. Sumagot si Gerald, tinitiyak na hindi makakapagbigay ng labis na impormasyon. Oh, nakita ko. Sa halip na isang yungib, marami dito. Sa kasamaang palad, nangangahulugan din iyon na hindi ko alam kung alin ang tinutukoy mo. Sumagot si Stanton sa isang paumanhin. Nakikita ko kung gayon sa gitna nila, mayroon bang mga partikular na espesyal? Tanong ni Gerald. Espesyal na sasabihin mo kaya ang isang kuweba ang nasa isip ko. Kung naalala ko ng tama, ang kuweba ay may malaking pader na bato na sumasakop sa napakalaking pasukan nito. Gayunpaman, hindi ko talaga ito pinapasok dahil gabi ay malapit nang dumating sa oras na iyon. Sagot ni Stanton matapos mag-iisip sandali. Naaalala mo pa ba kung saan matatagpuan ang kuweba na iyon? Sinabi ni Gerald, malinaw na tumubo ang kanyang interes. Bigyan mo ako ng isang sandali upang mag-isip. Sagot ni Stanton habang sinisimulan niya ang kanyang memorya. Makalipas ang ilang sandali, biglang itinaas ni Stanton ang kanyang ulo bago idineklara, habang hindi ko matandaan kung saan ang eksaktong lokasyon nito, naalala ko na 2 malalaking haligi ang nakatayo sa harap ng pasukan ng yungib. Hindi mo sila mamimiss. Habang inilarawan lamang ng pahayag na iyon kung ano ang hitsura ng pasukan ng yungib, natutuwa lang si Gerald na nakatanggap siya ng isang pahiwatig sa una. Nakuha ko. Salamat, pinuno. Sisimulan muna nating hanapin ito sa umaga. Sagot ni Gerald sa isang gratuitous stone. Sumagot si Chuckling, sinabi ni Stanton, malugod ka. Kasunod sa pag-uusap na iyon, hindi nagtagal bago mahulog ang gabi at isang maliwanag na buwan ang bumalot sa Moonbeam Village sa isang kumakalma na ilaw. Kabanata 1906. Taliwas sa pagmamadali ng isang karaniwang buhay sa lungsod, bumagsak ang pangalawang kadiliman, ang buong nayon ay namatay na tahimik. Ang bawat isa ay nanatili lamang sa kanilang mga tahanan at pinatay ang kanilang mga mapagkukunan ng ilaw kahit na hindi nagabala na labag sa pamantayan. Totoong namuhay sila tulad ng mga tao mula sa sinaunang panahon, minsan sa gabi, hindi mapigilan ni Ray na bumulong, sabihin, G. Crawford. Sa palagay mo ba mahahanap namin ang yungib? Kaya, batay sa paglalarawan ng hepe, hindi ito dapat maging mahirap hanapin. Sagot ni Gerald. Sa palagay ko, nagtataka ako kung si Ty at ang kanyang mga tauhan ay umalis sa yungib sa puntong ito, ungol ni Ray, isang pahiwatig ng pag-aalala sa kanyang tinig. Marahil mayroon sila. Pagkatapos ng lahat kahit na madali naming napulot ang exit. Sabi ni Gerald sa kalmadong tono. Si Gerald para sa isa ay hindi nag-aalala tungkol kay Ty. Kaya paano kung nagawa nilang makalabas? Si Gerald at ang kanyang partido ay palaging magiging isang hakbang na nauna sa kanila pa rin. Sa pag-iisip na iyon, ang paghabol nila sa trio ay hindi masasabing pinakamahusay. Pagkatapos ay muli kahit na nahabol nila ang mga ito, hindi ito parang hindi sila kayang kunin ni Gerald. Ano man ang kaso, pagkatapos ng pakikipag-chat ng medyo mas mahaba, sa wakas ay nagpa siya ang dalawa na pindutin ang high. Hindi nagtagal matapos ang pagsikat ng araw, maririnig ang katok sa pinto ng trio habang ang pamilyar na tinig ng hepe ay tumatawag, umaga, mga ginoo. Gising na ba kayong lahat?
Nang marinig iyon, agad na tumayo si Gerald sa kama bago lumakad papunta sa pintuan. Pagbukas nito, Gerald pagkatapos ay ngumiti ng banayad habang sumagot siya, "Well, maaga ka pa, pinuno." Sumagot si Chuckling, "Sinabi ni Stanton, lahat tayo dito ay maaga lamang na mga risers. Ano man, narito ako upang sabihin sa iyo na papasok kami sa bundok mamaya." Sa pag-iisip na iyon, naiisip ko kung nais mong sumama sa amin. "Oh, pero syempre, mangyaring bigyan kami ng isang sandali, pinuno. Kami ay nakapakap at handa sa ilang oras." Sagot ni Gerald, "Ngayon ay mukhang mas maraming bomba." Pagkatapos ng lahat, tiyak na magkakaroon sila ng mas madaling oras sa paghahanap ng yungib na iyon sa tulong ni Stanton. Walang pagmamadali. Gayon din, mayroon na akong naghanda ng agahan para sa iyo kaya't lalayo lamang kami sa oras na kumain ka na. Sabi ni Stanton, "Nakita ko. Kung hindi ko pa nasasabi, talagang pahalagahan namin ang pagiging nasa pangangalaga mo." Sagot ni Gerald sa isang gratuitous tone. Pagkatapos ng lahat, hindi lamang personal na dumating si Stanton upang gisingin sila, ngunit nakakuha pa siya ng iba upang maghanda ng agahan para sa kanila. Ito ay magiging bastos kung hindi siya nagpakita ng pagpapahalaga sa pagiging maalalahanin ni Stanton. Ano man sa nasabing iyon, mabilis na ginaising ni Gerald ang iba. Kapag tapos na silang magbalot, tumungo sila sa bahay ng punong baryo at nagmamahaling agahan. Hindi ito nagtagal at madaling panahon, ang partido ng tatlo ay nagtungo sa mga bundok kasama si Stanton at ang kanyang mga tauhan. Dahil sa humigit kumulang 3,000 talampakan sa taas ng dagat, ang bundok ay mataas at mataas na mahirap na maglakad. Kung hindi nandoon si Stanton upang manguna, si Gerald at ang kanyang partido ay tiyak na magkaroon ng mas mahirap na oras sa pag-navigate sa bundok. Kahit na, hindi nangangahulugan na madali ang paglalakad. Si Ray mismo, na hindi sanay sa pag-hiking, ay hindi mapigil ang magreklamo, ang paglalakad na ito ay medyo masyadong magaspang, hindi ba, G. Crawford? Ito ay maaaring maging mas magaspang kung wala kaming gabay ng hepe. Sagot ni Gerald, dahilan upang agad na manahimik si Ray. Kabanata 1907. Basta alam mo, hindi nga nagkaroon ng daan sa bundok na ito. Ang footpath na ito dito ay ang produkto ng pagmamapa ng bundok sa loob ng maraming taon. Ang landas na ito ay lubhang madali, alam mo. Ang ilan sa mga mas mahirap na terrain ay hinihiling sa amin na umakyat. Sinimangutan si Stanton na nangunguna sa isang biro na tono. Habang pinahahalagahan ng trio ang ng loob ng matanda, hindi nito binago ang katotohanan na ang lahat ng pag-hiking na ito ay isang hamon para sa kanila. Kahit na alam nila na ito lamang ang paraan na kanilang mahahanap ang yungib na iyon. Tulad ng sinabi nila, walang sakit, walang pakinabang. Anuman pagkatapos ng halos isang oras na trekking, sa wakas ay nakarating ang grupo sa isang lugar na medyo patag ang lupa. Sa pag-uuhusga mula sa kung gaano kataas ang bundok nila, posibleng nasa kalagitnaan din sila ng bundok. Sa pag-iisip na iyon, ang pagtingin sa malalim na lambak na daan-daang talampakan na ngayon sa ibaba nila ay magpaparamdam sa sinuman na malungkot. Tuldok-tuldok. Tulad ng lahat sa kanila na nagsisikap na huwag isipin kung gaano sila kataas, mabilis silang kumawala dito nang tumawag si Stanton, "Mga Ginoo. Doon ang kuweba doon." Paglingon upang tingnan kung saan nakaturo si Stanton, nakita agad ng 3 lalaki ang 2 haligi ng bato na nakatayo sa harap ng nakaharang na pasukan sa kuweba. Ito ay eksaktong katulad ng kung paano inilarawan ni Stanton noong gabi bago. Nang makita na ito ang kanilang paghinto, pagkatapos ay tumango si Gerald bago sinabi, "Kaya parang, salamat sa paggabay sa amin hanggang sa puntong ito, pinuno. Pupunta kami doon ng mag-isa." Nakuha ko. Pinag-uusapan kung saan, mag-iingat ka doon. Kapag nahanap mo na kung ano ang hinahanap mo, bumalik ka sa nayon. Sagot ni Stanton sa isang mabait na boses. Malakas at malinaw. Pinahahalagahan namin ang lahat ng mabuting pakikitungo, pinuno. Idineklara ng magkakasabay sina Gerald at ang kanyang partido bago magpaalam at magtungo sa yungib, si Stanton at ang iba pang mga taga-baryo, ang kanilang mga sarili ay nagpatuloy sa kanilang sariling paglalakbay paakyat sa bundok. Anuman, sa pagtayo sa harap ng bibig ng selyadong kuweba, hindi maiwasang sabihin ni Ray, iyon ay isang napakalaking pader na bato na humahadlang sa pasukan. Parin sa palagay mo may isang uri ng mekanismo upang buksan ito, Mr. Crawford. Ginagawa ko at sigurado akong nasa paligid ito rito sa kung saan, sagot ni Gerald. Kung gayon ano pa ang hinihintay natin? Bilisan natin at hanapin ito. Idineklara niyon sa isang masigasig na tono. Lahat ng pagtango bilang pagsang-ayon, ang tatlo pagkatapos ay nagsimulang maghanap sa lugar at sa lalong madaling panahon sapat, natagpuan nila ang mekanismo na kanilang hinahanap. Sabihin, hindi ba ang mekanismo ay kahawig ng ang 8 diagram? Ang isa mula sa Feng Shui. Narinig mo na ba ang tungkol dito, G. Crawford? Tanong ni Ray habang nakatingin kay Gerald.
Nodding bahagyang bilang tugon pagkatapos ay sumagot si Gerald, mayroon ako. Habang hindi ako partikular na may kaalaman sa sining ng feng shui, alam ko na ang 8 mga diagram ay kilala rin bilang 8 pinto, at ang bawat pinto ay may iba't ibang kahulugan. Mula sa mga hitsura nito, ang tanging paraan lamang upang mabuksan nila ang yungib ay sa pamamagitan ng paglutas ng palaisipan na batay sa feng shui na ito. Nakikita ko ngunit kung kahit na wala kang masyadong nalalaman tungkol sa feng shui, kung gayon hindi ibig sabihin nito na naabot na natin ang isang patay. Ungol niyon sa medyo natalo na tono. Masyado pang maaga upang sumuko. Habang totoo na hindi ko masyadong alam ang tungkol sa feng shui, naniniwala ako na ang sinumang gumawa ng kalokohan na ito ay hindi napakahirap na pumasok sa yungib. Pagkatapos ng lahat, ang mahirap na bahagi ay karaniwang paglabas sa mga nasabing lugar. Sa pag-iisip na iyon, sigurado akong makakaya natin kahit papaano ito sa loob kung gagamitin lamang natin ang ating mga ulo. Sagot ni Gerald habang nakatingin sa dalawa. Kabanata 1908. Sa nasabing iyon, sinimulan ni Gerald na bigyan ng mas malapit ang the 8 diagrams. Matapos mag-isip ng ilang sandali, kalaunan ay napasigaw siya, sa palagay ko nakukuha ko ito ngayon. Ang 8 diagram ay hindi talaga mekanismo. Mula sa aking natipon, isang bakas na magdadala sa amin sa mekanismo sa halip. Bago pa tumugon ang dalawa pa, hinahanap na ni Gerald ang mekanismo ayon sa mga posisyon ng mga elemento sa the 8 diagrams. Ang kaliwa at kanang bahagi ay sumasagisag ng tubig, samantalang ang harap at likod ay sumisimbolo ng apoy, ungol ni Gerald habang patuloy na binabantayan ang mekanismo, at kalaunan, natagpuan niya ito. Sa kabutihang palad, si Gerald ay may kaunting kaalaman tungkol sa feng shui. Kung hindi man, hindi nila kailanman ito mahahanap. Gayunpaman, alam ni Gerald na maswerte din siya na ang palaisipan sa pagbubukas ng pasukan ay ganito kadali. Anuman, ngayon na nakikita ang mekanismo, mabilis na iniikot ito ni Gerald at ilang sandali matapos niyang gawin, ang malaking pader ng bato ay masiglang umiling. Makalipas ang ilang sandali, ang pader ay nahawi sa gitna at ito ay nagbukas tulad ng 2 napakalaking pintuan. Nakatitig ang mata sa madilim na daanan sa harap nila, sa isang maikling sandali, ang nagawa lang ng trio ay ang palitan ng tingin sa isa't isa. Siyon ang unang bumasag sa katahimikan habang nasa sabik siyang bulalas, "You did it, Gerald." Habang ito ay tiyak na isang bagay upang ipagdiwang, alam ng tatlo na ang kanilang paglalakbay ay malayo sa tapos. Sa pamamagitan nito, agad nilang sinimulan ang pagpunta sa kuweba. Gayunpaman, ang pangalawang pagpasok nila, ang malalaking pintuan ng yungib ay nagsimulang magsara muli. Tulad ng inaasahan ni Gerald, ang pag-alis ay tiyak na magiging mas mahirap kaysa sa pagpasok. Gayunpaman, alam nila na kailangan nilang gawin ang magaspang gamit ang makinis, kaya't napasubo ng tatlo ang kanilang mga ngipin habang nagpatuloy sila sa loob ng yungib. Sa sobrang dilim nito, kumuha si Ray ng ilang mga sulo mula sa kanyang backpack bago ibigay kay Gerald at Yon. Medyo matapat, ang lugar na ito ay halos isang bangungot para sa sinumang natatakot na mag-isa sa dilim. Sa kabutihang palad, ang trio ay magkasama at may 3 mga sinag ng ilaw na nag-iilaw sa kanilang daan, nakapagpatuloy sila ng mas may kaginhawaan at seguridad. Mga 300 talampakan pa ang lumipas, sa wakas ay dumating ang trio sa dulo ng daanan lamang na makita itong nakablok ng isa pang pader na bato. Sa isang paraan, ito ang perpektong sagisag ng kasabihang mula sa kawali at papunta sa apoy. Damit, ibang pader. Ungol ni Ray habang nakatingin kay Gerald. Si Gerald mismo ay simpleng nakatingin sa dingding sandali bago marahang inilagay ang kamay dito, at ang pangalawang ginawa niya, nagsimulang umiling ang buong pader. Sa madaling panahon, ang pader na bato ay dahan-dahan na dumulas sa gilid na inilalantad ang halaga ng kayamanan na bumabagsak ng panga. Ang kumikinang na mga gintong barya ay tila saan man na may ilang nakasalansan na napakataas na kahawig ng mga bundok. Tulad ng kung ang paningin ay hindi sapat na ingrandi na, ang mga kandila sa loob ay nagsimulang mag-ilaw ng mag-isa. Banal na crop. Sabay na bulalas ni Ray at Yon na magkasabay, lubos na namangha sa lahat ng kanilang nakikita, napakaraming mga gintong barya. Mayaman kami. Marumi kaming mayaman. Sigaw ni Yon na tuwang-tuwa sa pagbolt sa silid. Habang nais siyang pigilan ni Gerald, biglang nahuli ng iba ang kanyang atensyon. Kabanata 1909. Sa itaas ng isa sa maraming mga tambak na kayamanan, naglatag ng isang dibdib ng kayamanan, at nang makita ito, alam agad ni Gerald na ang hinahanap niya ay naroon. Tulad ng kanyang hinulaan, totoo na narito. Ngayon na malapit na ito sa kanya, walang paraan na mapipigilan niya ang sarili mula sa pagkuha nito. Sa pamamagitan nito, hindi gaanong binigyang pansin ni Gerald ang ginagawa ni Ray at Yon at simpleng lumakad patungo sa kayamanan ng dibdib. Pinapanood ang tila walang katapusang halaga ng mga gintong barya na dumulas mula sa bundok ng mga kayamanan na dahan-dahang aakyatin ni Gerald, hindi mapigilan ni Yon na lalo pang maganyak.
Inaalis ang kanyang backpack, agad niyang sinimulang punan ito ng mga tambak na yaman. Pagkatapos ng lahat, hindi pa niya nakita ang maraming mga gintong barya sa iisang lugar dati, kaya't hindi niya mapigilan ang sarili. Habang si Ray na nakatayo sa gilid ay pantay na nasa sabik na makita ang lahat ng ginto na iyon, mas alam niya kaysa gawin ang ginagawa niyon. Kung sa bagay, sinabi sa kanya ni Gerald na huwag hawakan ang mga bagay ng sapalaran at hindi niya siya susundin. Anuman, sa wakas ay nakarating si Gerald sa tuktok ng bundok ng mga barya sa sandaling iyon. Pagkabukas ng kayamanan ng dibdib, sinalubong siya ng paningin ng isang kristal na malinis, esmeralda berde na pendant na jade na hugis tulad ng isang paru-paro. Ito na, sa wakas ay natagpuan niya ito. Si Gerald lamang ang nakakaalam kung ano ang ginamit para sa pendant, kaya't hindi siya masyadong nag-alala tungkol kay iyon na nais itong kunin. Gayunpaman, mas mahusay na maging ligtas kaysa mag-sorry, kaya't mabilis na itinago ito ni Gerald sa kanyang damit. Walang sino man ang maaaring malaman na nakuha niya ang item. Ano man ang kaso, ngayon na nakuha niya ang pendant, dumulas siya sa bundok ng mga gintong barya, buong handang umalis habang tumawag siya, "Sige, nahanap na namin ang hinahanap, bumalik na tayo." "Ano? Seryoso mo bang sinasabi sa akin na nais mong umalis ng ganoon?" Ganti niyon. Kuminto sa kanyang mga track, itinaas ni Gerald ang isang bahagyang kilay nang lumingon siya kay iyon bago sinabing, "Kung naaalala ko ng tama, partikular kong naalala na sinabi sa iyo na huwag hawakan ang anuman sa mga kayamanan dito." Alam ko, ngunit lahat ng kayamanang ito, Gerald. Kung aalisin natin ang lahat ng ito mula dito, mabubuhay natin ang natitirang bahagi ng ating buhay ng walang pag-aalala. Sagot niyon sa masiglang tono. Nararamdaman ang ningning ng avarice sa mga mata niyon, na sabi na ni Gerald na si Yon ay mapanganib na malapit na tuluyang mawala sa sarili ang kasakiman. "Sasabihin ko lang ito ulit. Aalis na kami ngayon at wala na kaming ibang naibabalik sa amin." Idineklara ni Gerald sa isang solemn na tono. "Tumanggi ako. Pagkatapos ng lahat, nakita kita na kumuha ng isang bagay para sa iyong sarili. Kung kaya mo ito, bakit hindi ko magawa?" Kunot noon niyon. Napagtanto na napansin siya niyon na kumukuha ng jade, medyo nakagapos ng dila si Gerald. Paano niya ipaliwanag na ang pendant ay may higit na halaga kaysa sa lahat ng mga kayamanan na iyon? Nang makita na nagkakaproblema si Gerald, sumisigaw si Ray, "Kapatid Yon, pakinggan mo lang si G. Crawford. Sigurado akong mayroon siyang mga dahilan para hindi ka pinayagang ibalik ang alinman sa mga ito." Sa kasamaang palad, si Yon ay ganap na natupok ng kasakiman sa puntong ito. "Sa ibabaw ng aking patay na katawan. Dahil ayaw mo sila ng sobra, ayos. Lahat sila akin na ngayon. Markahan ang aking mga salita, tiyak na inilalabas ko ang lahat sa kanila ngayon kung ito ang huling bagay na ginagawa ko." Napaungol kay Yon na para bang nabaliw. "Ikaw." Ungol ni Ray nang tumingin siya kay Gerald, naiintindihan na si Yon ay hindi natatanggap ng payo mula sa sinuman. Kabanata 1910. Ano ang dapat nating gawin ngayon, G. Crawford? Tanong ni Ray. Nakatitig ng diretso kay Yon, pasimpleng pikit ng mata ni Gerald bago umiling. Alam niya para sa isang katotohanan na si Yon ay isang nawala na dahilan. Ang kasakiman ay talagang isang nakakatakot na bagay. Kahit na, nais niyang subukan ang huling pagkakataon. Sinulyapan si Yon, parang galit na galit ang tono ni Gerald habang umuungol siya, "Isang huling pagkakataon. Aalis ka ba sa amin o hindi ba?" "Hindi pa ako aalis." Ungol ni Yon, agad na nagdulot ng pagtaas ng galit ni Gerald. Iyon ang huling dayami. Hindi na nais ang anumang bagay na gawin sa Yon, Gerald, pagkatapos ay nagsimulang maglakad sa labas ng silid ng kayamanan. Gayunpaman, ang pangalawang Gerald ay lumabas, lahat ng mga kandila sa silid ay agad na namatay. Kasunod nito, ang silid ay nagsimulang kumikinang sa isang nakapangingilabot berdeng ilaw. Hindi ito maganda. Napaisip si Gerald sa sarili nang mabilis siyang lumabas ng silid, kasama si Ray, bago sumigaw, "Yon! Pumunta ka dito. Mabilis." Siyempre, ang kapalaran niyon ay tinatakan sa pangalawang pinili niyang sumuwi kay Gerald. Hindi makapagreaksyon sa oras, ang mga mata niyon ay maaari lamang lumaki habang pinapanood niya ang lahat ng ginto sa paligid niya na naging berde na guna mabilis na bumalot sa kanya. Wala siyang oras upang sumigaw bago tuluyan siyang natunaw ng buho hanggang sa buto. Naiintindihan na natigilan sina Gerald at Ray upang masaksihan ang lahat ng ito. Upang isipin na ang gayong parusa ay naitakda para sa mga naabutan ng kasakiman, anuman, patay na si Yon at wala nang magagawa si Gerald tungkol dito. Sa pag-iisip na iyan at ang katotohanan na ang buhay unti-unting darating, mabilis na hinawakan ni Gerald ang braso ni Ray bago sumigaw, "Halika, umalis tayo sa lugar na ito." Hindi sasabihin ni Ray na hindi iyon at ang duo ay lumusot pabalik sa daanan mula dati. Makalipas ang ilang sandali, narinig nila ang pamilyar na pag-scrap ng bato sa dumi na nagmumula sa likuran nila, at halata na ang pintuan ay nagsara muli.
Salamat sa Diyos na mabilis silang umalis sa silid. Nagpahinga sandali sa pamamagitan ng pag-upo sa daanan, hindi mapigilan ni Ray na tumingin kay Gerald ng puno ng lungkot na mga mata habang sinabi niya, Mr. Crawford, kapatid yon, siya, habang alam niyang natatakot si Ray dahil marahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakita niya ang isang tao na namatay sa napakasamang paraan, piniling sumagot ni Gerald sa isang kalmadong tono, patay na siya. Naturally, kahit si Gerald ay malungkot sa pagkamatay ni Yon, ngunit kung ang tao ay hindi natupok ng avarice, hindi siya dapat mamatay sa sobrang kakilakilabot. Sa pag-iisip na iyon, ang wakas ni Yon ay matapat na nararapat. Matapos huminahon ng kaunti pa, hindi mapigilan ni Ray na magtanong ano ang berdengo na iyon. Hindi ako sigurado, ngunit marahil ay kahawig ito ng sulfate acid dahil maaari itong maayos ng maayos. Sagot ni Gerald na hindi mapigil ang mapabuntong hininga, bahagyang bummed out na si Yon ay dapat mamatay. Pagkatapos ng lahat, nakita niya ang lalaki bilang isang mabuting kaibigan. Gayunpaman, nakakita ng aliw si Gerald sa katotohanang hindi tulad ni Yon si Ray. Sa pag-iisip na iyon, saka tinapik ni Gerald sa balikat si Ray bago pinuri, anuman, natutuwa ako na hindi ka rin natupok ng kasakiman, Ray. Ipinagmamalaki kita. Sa kabila ng papuri, si Ray ay sadyang masyadong malungkot upang makaramdam ng kasiyahan tungkol dito. Kung sa bagay, nawala lang sa kanila ang isang kasama. Kabanata 19:11. Ang pag-unawa sa pananatili dito ng mas matagal ay magbabala lamang ng mas maraming problema. Pagkatapos magpahinga ng kaunti, tumayo si Gerald bago sinabi, sige, iwan natin ang lugar na ito habang kaya natin. Sa pamamagitan nito, bumalik ang duo pabalik sa selyadong pangunahing pasukan. Kapag nandoon na sila, mabilis nilang napagtanto na walang mekanismo upang buksan ang mga pinto, kahit papaano ay hindi nila madali ang nakikita nila. Ang kadiliman ng lugar ay tiyak na hindi nakatulong. Naiintindihan ang katotohanang hindi nila alam kung saan magsisimulang maghanap ng mekanismo, hindi mapigilan ni Ray na tumingin sa napakalaking pader na bato, hinaharangan ang pasukan ng yungib, bago tumingin kay Gerald at nagtanong, paano kami aalis, G. Crawford? Kaya, dahil may isang mekanismo sa labas na pinapayagan kaming pumasok, sigurado akong may isa pa rito na papayagan kaming umalis. Dahil ang panig ng yin at yang batay sa layout ng The 8 diagrams ay ang susi sa pagbubukas ng pinto mula sa labas, ipinapalagay kong ang mekanismo dito ay matatagpuan sa tapat nito. Sagot ni Gerald matapos mag-isip ng kaunti. Kasunod nito, sinimulang hanapin ni Gerald ang kabaligtaran ng mga lugar at pagkatapos maramdaman ang paligid ng dingding na bato, nagawa niyang makahanap ng isang mekanismo. Agad na pinaikot ito, mabilis na nanlaki ang mga mata ni na Gerald at Ray nang magsimulang gumuho ang sahig sa ilalim nila. Upang isipin na ang mekanismo ay magiging sanhi nito. Anuman hindi makapagreaksyon sa oras, kapwa sila agad natagpuan ang kanilang sarili na dumula sa isang hilig na landas. Habang sumisigaw si Ray pababa, si Gerald mismo ay naiisip ko lang kung gaano siya kalala sa oras na ito. Bilang ito ay naging, ang mga bagay ay hindi kasing dali ng inaasahan niya. Ano man ang kaso, ito ay medyo sandali bago biglang natapos ang slope na nagpapadala sa kanilang dalawa ng pagbaril at paglanding sa isang malambot na tumpok ng dumi. Umuungal habang bumangon, mabilis na napagtanto ng dalawa na tila pumasok na sila sa isa pang kuweba. Bukod sa may katotohanan na mayroong isang pond sa yungib na may tubig na napakalinaw na madali makita ng isang tao ang ilalim nito, wala nang iba pa upang tandaan sa unang tingin. Holy crap, nasaan tayo, G. Crawford? Tanong ni Ray habang tinatanggal ang dumi sa kanyang damit. Naturally, walang pahiwatig si Gerald kung nasaan din sila. Kahit na, upang isipin na magkakaroon talaga ng isa pang yungib sa ilalim ng yungib na iyon. Ano ang isang espesyal na lugar? Umiling-iling lamang bilang sagot, sinimula ni Gerald at Ray na siyasatin ang kalapit na lugar, inaasahan na makahanap ng isang exit. Sa kasamaang palad para sa kanila, gaano man kahirap ang kanilang paghahanap, tila wala kahit isa. Nakulong ulit sila. Kaya mahusay lang yan. Natigil siguro tayo dito, sabi ni Ray habang nakaupo habang kumakadyot ng isang mabigat na buntong hininga. Bahagyang nakasimangot pagkatapos ay inilabas ni Gerald ang mapa ni Tay bago ito bigyan ng magandang hitsura. May isang bagay na dapat na mali dito, buti na lang tama si Gerald. Ngayon na nagawa niyang makahanap ng isang bagay na makabuluhan, mabilis na tumawag si Gerald, Ray. Nagmamadaling tumayo, napaangat si Ray ng bahagyang kilay habang nakatingin sa mapa habang nagtatanong. Tuldok-tuldok. Oo, G. Crawford. May nakita ka ba? Sa katunayan, tingnan ang opisina ng pagtingin sa deck kung saan tayo nagsimula. Habang binago namin ang kurso ng maraming beses, binawi ko ang aming mga hakbang at narito. Makita ang iba pang kuweba sa mapa. Mayroon akong isang pakiramdam na kasalukuyan kaming narito. At ang kuweba na iyon ay malinaw na nagpapakita ng pasukan. Mulalas ni Gerald sabay turo sa mapa sa buong oras.
Habang tiyak na naramdaman ni Ray na may katuturan ang mga salita ni Gerald, hindi niya maiwasang sabihin, mabuti na lang at lahat. Ngunit nasubukan na namin ang masusing paghahanap sa lugar na ito. Kalimutan ng isang exit, hindi pa namin nagawang matagpuan ang anumang katulad sa mekanismo ng pagbubukas ng pinto. Kahit na nakita ni Gerald kung saan nanggagaling si Ray, sigurado siyang tiyak na may isang paraan palabas. Pagkatapos ng lahat, mayroong isang mataas na pagkakataon na simpleng hindi sila tumingin sa tamang direksyon. Sa pag-iisip na iyon, simpleng sagot ni Gerald, sigurado akong lalabas kaagad ang exit. Panatilihing kalmado, tiyak na makakahanap kami ng paraan upang umalis. Panipi. Kabanata 1912. Kasunod nito, bumangon si Gerald at muling naramdaman ang paligid ng mga dingding. Dahil ang mga dingding na bato ay hindi pantay, gumawa ito ng mga mekanismo sa paghahanap, upang potensyal na humantong sa isang paglabas, mas mahirap pa kaysa sa dati. Anuman, matapos marinig ang sasabihin ni Gerald, nagudyok si Ray na bigyan ito ng isa pang shot. Sa pamamagitan nito, nagsimula siyang gawin ang katulad ni Gerald, umaasa na sa wakas makahanap ng isang paraan upang makalabas sa lugar na ito. Habang patuloy na nararamdaman ang mga pader, lumakas ang tainga ni Gerald nang marinig ang isang malutong na pag-click. Mabilis na nanlaki ang mga mata, nakatitig lang si Gerald habang ang batong-bato, na kasalukuyang nasa paa niya, ay nagsimulang lumubog sa pag-angat ng kanyang paa, napanood niya habang ang slab ay patuloy na lumulubog ng palalim. At sa oras na tumigil ito, isang bahagi ng pader na bato ang lumipat. Parehong nagulat at natuwa, hindi napigilan ni Ray na lumingon kay Gerald habang tumatawag, Mr. Crawford. Kahit na si Gerald mismo ay nagulat sa lahat ng ito, mabilis siyang lumabas dito at naglakad sa bagong nabuo na pasukan. Tuldok-tuldok. Sa pagkabigo ng duo, mabilis nilang napagtanto na ang lahat ng pasukan ay humahantong sa isang paglipad ng pababang hagdan na lumilitaw na halos walang kabuluhan. Ang katotohanan na ito ay madilim na madilim doon ay tiyak na hindi makakatulong, saan sa tingin mo haantong ito, G. Crawford? Ungol ni Ray habang nakatingin kay Gerald. Isang paraan lamang upang malaman. Sumagot si Gerald na sinenyasan ng duo na magsimulang bumaba sa hagdan. Sa kanilang paglalakad, nagsimulang lumitaw ang isang uri ng ambon at mas mababa ang kanilang pinuntahan, mas siksik na naging. Halos kalahating oras na ang lumipas nang hindi mapigilan ni Ray na sumigaw, walang katapusan ang mga hagdan na ito, G. Crawford. Naglalakad kami ng halos 30 minuto ngayon ngunit ang wakas ay wala sa paningin. Si Gerald mismo ay nagsimulang hanapin ang lahat ng ito kakaiba. Ang lugar na ito ay talagang mystifying, matapos mag-isip ng ilang sandali, tuluyang bumaantong hininga si Gerald bago sabihin, oh sige, dahil mukhang hindi tayo nakakakuha kahit saan, bumalik tayo sa kung saan tayo nanggaling. Sa pamamagitan nito, nagsimulang umakyat ang duo sa hagdan. Gayunpaman, isa pang kalahating oras sa paglaon, natanto ng dalawang kabataan kung gaano kabigat ang kanilang kasalukuyang problema. Kung sa bagay, gaano man katagal ang kanilang paglalakad, ang lugar kung saan sila nagsimula mula sa kung saan ay hindi matagpuan. Seryoso, dapat ay naabot na natin ang entry point sa ngayon. Nasaan na ba? Sigaw ng lalong nagigipit na si Ray. Upang isipin na kahit na ang kanilang pabalik na ruta ay magtatapos ng pagbabago. Mahalagang manatiling kalmado sa mga ganitong sitwasyon. Sa nasabing iyon, pag-isipan muna natin ito. Sagot ni Gerald habang sinisimulan niya ang pag-rape ng kanyang utak. Naghahanap ng mas malapit sa hagdan, napansin ni Gerald na ang mga hakbang ay lumitaw na bilang. Ang mga numero ba doon sa isang kadahilanan? Matapos itong pag-isipan saglit, biglang nanlaki ang mga mata ni Gerald habang sumisigaw, nakuha ko na. Nagulat sa biglaang pagsigaw ni Gerald, mabilis na umiling si Ray bago tanungin, got it? Nalaman mo kung paano tayo makakalabas sa lugar na ito, G. Crawford. Sa katunayan, mahalaga na trap kami ng isang 8 diagram na puzzle mula nang magtapak kami sa lugar na ito. Kung tama ang aking hula, upang makawala sa loop na ito, kakailanganin naming malutas ang 8 diagrams puzzle ng hagdan. Kung titingnan mo ang mas malapit, maaari mong makita ang mga numero sa mga hakbang, tama ba? Ipinapalagay ko na sa pamamagitan ng paggamit ng chart ng the 8 diagram sa kanila, makakatakas kami sa wakas. Paliwanag ni Gerald. Sa kabila ng paliwanag, hindi masyadong pamilyar si Ray sa the 8 diagrams, napakaliit sa sinabi ni Gerald na may katuturan sa kanya. Nang makita na hindi tumatawid ang kanyang punto, nagpasya si Gerald na subukan na lang ang kanyang teorya. Kabanata 1913. Mabuti kung hindi mo makuha. Ano man ang kaso, magkakaroon ako ng isang out-of-body na karanasan ngayon upang suriin kung tama ang aking teorya. Sa nasabing iyon, siguraduhing bantayan ng maayos ang aking katawan pansamantala. Sabi ni Gerald. Nakuha mo, G. Crawford. Mag-iingat ka. Sagot ni Ray habang tumango si Gerald bago humiga. Makalipas ang ilang sandali, ang kanyang form na multo ay bumaril mula sa kanyang katawan bago sumisid pababa.
Patuloy na sumisid ng mas malalim at mas malalim, kalaunan ay natagpuan ni Gerald ang pinagmulan ng kalagayan ng duo. Totoo sa hulaan ni Gerald, talagang mayroong isang higanteng mekanismo sa ilalim ng mga ito sa buong oras na ito. Sa paglutas ng misteryo na iyon, alam ni Gerald na upang makatakas sila sa malademonyong loop na ito, kakailanganin nilang kumuha ng isang literal na paglukso ng pananampalataya pagkatapos makahanap ng isang tukoy na bilang sa mga hagdan. Kung hindi nila ginawa, napakahusay nilang mabuhay ang natitirang buhay nila sa mga hagdan na ito, anuman, ngayon na natutunan niya ang lahat ng ito, si Gerald ay umatras pabalik sa kanyang pisikal na katawan at sa muling pagpasok nito, agad niyang sumigaw, bingo! Dahil nagawa ng biglang pagbalik ni Gerald, natakot nito ang mga buhay na ilaw mula kay Ray. Nang tuluyang kumalma ang kabataan, maaari lamang siyang tumingin ng walang magawa kay Gerald habang nagbubulungan siya sa pagitan ng pantalon, Damit G. Crawford. Halos binigyan mo ako ng atake sa puso. Huwag sumigaw ng biglang. Upang maging patas, ang pagiging nag-iisa sa gayong kadiliman ay magpaparamdam sa sinumang lubos na kinilabutan. Habang si Gerald ay natigilan din sa reaksyon ni Ray, mabilis siyang kumalas dito bago sinabi, got it. Gayunpaman, makinig, sa palagay ko nakakita ako ng isang paraan upang makalabas sa lugar na ito. Ha, talaga. Kung gayon ano pa ang hinihintay natin, G. Crawford? Manguna ka na. Sumagot si Ray, agad na kinakalimutan ang tungkol sa takot sa kalahati hanggang sa kamatayan ilang segundo lang mas maaga. Pagkatapos ng lahat, ang prioridad ni Ray ay umalis sa lugar na ito sa lalong madaling panahon dahil naramdaman niya na mababaliw siya sa pagkabalisa kung kailangan pa niyang manatili sa lugar na ito. Hindi sumang-ayon sa pagsang-ayon, sinimulang muling ihatid ni Gerald si Ray pababa ng hagdan, at kalaunan, natagpuan niya ang eksaktong lugar na kailangan nila. Nang makita na tumigil sila, hindi maiwasang tanungin ng naguguluhan na si Ray, G. Crawford. Hindi mo ba sinabi na aalis kami? Medyo matagal na kaming bumababa ng hagdan. Narinig iyon, humarap si Gerald kay Ray bago sabihin, ito na. Kami ay tumetalon mula rito. Ha, sagot ni Ray habang agad na bumagsak ang kanyang panga, hindi sigurado kung tama ang narinig niya. Nang makita kung gaano ang determinadong pagsunod kay Gerald, ang nag-aalala na si Ray ay agad na sumagot sa takot na tono, mangyaring huwag kang magbiro tungkol dito, G. Crawford. Hindi namin makita ang ilalim mula rito. Tiyak na mamamatay tayo. Matapos sabihin iyon, hindi mapigilan ni Ray na mapanganga habang siya ay nakatitig. Kung mas matagal siyang tumitig sa kailaliman, mas kinilabutan siya. Si Gerald mismo ay nakataas ang kilay habang sinabi niya, Ray, sa totoo lang iniisip mo na magbibiro ako tungkol sa isang bagay na katulad nito. Habang natitiyak ni Ray na hindi gugustuhin ni Gerald ang utos ng kanyang Panginoon na tumalon sa kailaliman ay nakakaisip lang. Nakikita kung gaano nag-aalangan si Ray, hindi mapigilan ni Gerald na mapabuntong hininga habang idinagdag niya, mabuti, tatalon muna ako pagkatapos. Gayunpaman kung mamamatay ako, good luck sa pag-iisip ng iba pang mga paraan upang umalis. Pansamantalang iniwan na natulala sa walang katotohanan na mungkahi ni Gerald, nakatingin lang ang mata ni Ray nang lumundag si Gerald mula sa hagdan nang hindi man lang naghihintay ng kanyang tugon. Habang si Ray ay naiwan na nagpapanik, si Gerald mismo ay nakagawa ng isang ligtas na landing sa ibabaw ng isa pang hanay ng hagdan. Tulad ng naisip niya, ang lansihin upang makatakas sa loop na iyon ay sa pamamagitan ng paglaktaw sa hakbang gamit ang tukoy na bilang. Gayunpaman, hindi alam ni Ray na buhay pa si Gerald. Sa pag-iisip na iyon, hindi sorpresa na nagsimula siyang tumawag Mr. Crawford. Panipi, Kabanata 1914. Narinig kung gaano nag-alala ang bata para sa kanyang kaligtasan, hindi mapigilan ni Gerald na mapangiti ng banayad habang nakatingala habang sumisigaw, ano pa ang hinihintay mo, Ray? Tumalon ka na. Nang marinig ang sagot ni Gerald, agad na labis ang tuwa ni Ray. Pagkatapos ng lahat, hindi lamang si Gerald ay nabubuhay pa, ngunit tila matagumpay siyang nakahanap ng isang paraan upang makatakas sa impyerno na loop. Ngayong alam na niya ito, nagtipon ng lakas ng loob si Ray bago tumalon at bumulusok diretso. Agad na sumisigaw nang bumagsak siya, ang kanyang buong takot ay agad na naging pagkalito nang mapagtanto niya na ang kanyang mga paa ay nasa lupa na. Ang taglagas ay bahagya kahit na kumuha ng isang segundo. Kailangang talagang sumigaw ng ganon kalakas pagmamaktol ni Gerald na ang tainga ay tumitibok na dulot ng sobrang lakas ni Ray. Habang naiwang inis si Gerald, si Ray mismo ay sobrang natuwa na siya ay nabubuhay pa na agad niyang binulalas, buhay ako. At upang isipin na ang pagtalon ay hindi kahit na mahaba. Sa wakas nakalaya na tayo sa mga hagdan na iyon, G. Crawford. Umiling siya sa pagbibitiw sa kung paano naging bata ang pagiging alagad niya, tinapik lang siya ni Gerald sa likuran bago magsimulang maglakad patungo sa ilaw sa harap nila. Ngayon na pagtanto na ang exit ay ganito kalapit sa buong oras na ito, nanlaki ang mga mata ni Ray nang tumawag siya, hintayin mo ako, G. Crawford.
Mabilis na nakahabol kay Gerald, di nagtagal ay dumaan ang duo sa nagniningning na exit. Gayunpaman, ang naghihintay sa kanila ay walang nakakagulat. Higit pa sa exit, mahiga ang isang lugar na pagod na mukhang napinsala, nakatitig sa malapit sa walang katapusang matayog na mga haligi sa paligid nila, hindi maiwasang mapasigaw ni Ray na may pagkamangha, banal na crop. Upang isipin na ang gayong lugar ay umiiral dito. Ang lahat ng bagay dito ay mukhang sinaunang. Bagaman walang sinabi si Gerald, nagbahagi siya ng parehong damdamin. Pagkatapos ng lahat, sino ang hindi namangha at mabigla upang makahanap ng mga sinaunang lugar ng pagkasira ng asol? Ano man, unang sinira ni Gerald ang katahimikan sa pagsasabing, halika, tingnan natin ang paligid. Nodding bilang pagsang-ayon, pagkatapos ay nagsimulang galugarin ni Ray ang kamanghamanghang lugar kasama si Gerald. Gayunpaman, ilang hakbang lamang ang ginawa nila nang pareho silang tumigil sa patay sa kanilang mga track. Ang mga kakaibang tunog ng pag-skitter ay tila mabilis na papalapit sa kanila at agad nilang masasabi na may isang bagay na hindi tama. Ito ba ay panganib? Ano, iyon G. Crawford? Pulong ni Ray habang nakasandal palapit kay Gerald. Sa halip na tumugon sa hula, pinili lamang ni Gerald na dahan-dahan na lumingon, na hinimok kay Ray na gawin din iyon, at ang pangalawang nakita nila ang darating para sa kanila, agad na nanlaki ang mga mata ni Ray. Bilang ito ay naka-out, ang mga tunog ay nagmumula sa isang horde ng higanteng mga alakdan. Banal na crop, bakit ang impyerno ng mga alakdan na iyon? Nauutal na kilig na si Ray. Tumahimik ka, at tigilan mo na ang paggalaw. Utos ni Gerald sa kalmadong tono. Habang ito ang kanyang kauna-unahang pagkakataon na nakakakita din ng tulad ng napakalaking mga alakdan, hindi siya natakot sa kanila. Pagkatapos ng lahat, nakita na niya ang lahat ng mga uri ng nakakatakot na aswang, kaya't gaano nakakatakot ang mga alakdan para sa kanya. Bagaman hindi natakot si Gerald sa mga higanteng alakdan, hindi iyon ang kaso para kay Ray. Siya ay ganap na nagyayelong takot habang pinapanood ang mga alakdan na mabilis na nakapaligid sa kanila, na umuuga ang kanilang mga tusong stingers paminsan-minsan, na tila handa upang atakin sila sa anumang sandali. Ang maliliit na mga tuta ng alakdan ay medyo nakakalason, kaya't ayaw ni Ray na simulan na isipin kung gaano ang lakas ng mga stingers ng malalaking alakdan na ito. Sa katunayan, mula sa kung gaano kalaki at talas ang hitsura ng mga stingers na iyon, marahil ay mamamatay mula sa saksak lamang. Kabanata 1915. Ano ang dapat nating gawin ngayon, G. Crawford? Pulong ni Ray, gulpang habang nakatingin sa lahat ng mga higanteng alakdan sa kanilang paligid. Kahit anong pilit niya, hindi niya makita ang isang pambungad upang makatakas sila. Manatiling kalmado. Nag-iisip ako. Sagot ni Gerald habang nagpatuloy siya sa pagtingin sa paligid, inaasahan na makakatulong ito sa kanya na magplano ng isang makatakas na plano. Sa kabutihang palad, hindi nagtagal bago nakita ni Gerald ang isang malaking pinto na patungo sa lugar na ito. Sa kanyang paningin sa kanilang ruta ng pagtakas, mabilis na bumulong si Gerald. Ray, nakikita mo ba ang malaking pintuan sa iyong alas 12? Paglingon sa direksyon na iyon, tumango muna si Ray bago sumagot, I do. Mabuti, ngayon makinig ka. Ang plano ay simple. Nagmamadali ka upang buksan ang pinto na iyon habang ginagambala ko ang mga alakdan. Nakuha ko. Paliwanag ni Gerald, malakas at malinaw. Sumagot si Ray, alam na iyon ang kanilang pinakamahusay na mapagpipilian na makaligtas sa engkwentro na ito. Narinig iyon pagkatapos ay iginuhit ni Gerald ang kanyang Astrabis sword bago itulak si Ray sa kabilang kamay habang sumisigaw, mabuti. Pumunta ka na. Habang si Ray ay tumango bago boltang patungo sa malaking pintuan, si Gerald mismo ang nagsimulang ipasok ang kanyang lakas sa Astrabis sword, na pinapayagan itong palabasan ang espiritu nito. Pinapanood habang ang mga alakdan ay umatras ng kaunti, matapos nilang makita ang espiritu, kinuha ni Gerald ang pagkakataong iyon upang makalapit ng kaunti kay Ray. Natiyak niya na dumaikit ng sapat kay Ray upang matiyak na hindi makalusot si Ray na sinasalakay ng anumang mga nagtatago na alakdan. Salamat sa pagtutulungan ng dalawa, nagawa nilang makuha si Ray sa malaking pintuan. Sa pagkabigo ni Ray, gayunpaman, gaano man katindi ang pagtulak niya, hindi gagalaw ang pinto. Pagkatapos ay muli, hindi talaga lahat iyon nakakagulat. Kung sa bagay, ang pintuan ay gawa sa bato at tumayo ito sa 30 talampakan ang taas. Walang paraan na maibubukas ito ni Ray. Pag-unawa doon, sumigaw si Ray, masyadong mabigat ang pintuan para mabuksan ko. Muli, manatiling kalmado. Sigurado akong may mekanismo upang buksan ito. Sagot ni Gerald na kasalukuyang nakatingin sa mga higanteng alakdan na ngayon ay naniningil sa kanya. Nang makita iyon, alam ni Ray na nasa kanya na ang lahat. Kung nabigo siyang hanapin ang mekanismo, pagkatapos ito ang magiging wakas nila. Dahil doon, ang kabiguan ay hindi isang pagpipilian. Sa pag-iisip na iyon, mabilis na pinakalma ni Ray ang kanyang sarili bago simulang maghanap para sa mekanismo.
At hindi nagtagal nahanap niya ito. Ang mekanismo mismo ay kahawig ng isang bilog na hawakan ng pinto at pagkatapos na hilahin ito ni Ray, agad na umiling ang malaking pinto. Pagkuha ng ilang hakbang pabalik, nakatingin lang si Ray ng malapad ang mata habang ang pintuan ay bumukas ng ilang segundo pagkaraan. Natuwa sa kasumigaw si Ray, "Mr. Crawford, dali. Bukas ang pinto." Narinig iyon, agad na bumaling si Gerald upang singilin ang exit at ilang sandali pa, kapwa sila nakatingin sa malalaking alakdan na tumigil na ngayon sa kanilang mga track mula sa kabilang panig ng higanteng pintuan. Makalipas ang ilang sandali, ang mga alakdan ay nagsimulang umatras na nag-uudyok sa nalilito na si Ray na tanungin, "Ha? Ang mga ito ay hindi hinahabol tayo." Nakatitig habang tumatakbo, nagsagot lang si Gerald, "Sa totoo lang. Ipinapalagay ko na natatakot sila sa isang bagay dito." Kabanata 1916. Matapos sabihin iyon, lumingon si Gerald at sinimulang tuklasin ang bagong lugar kasama si Ray. Makalipas ang ilang sandali, nakita nila ang isang bukal ng mga uri na may malinaw na tubig na kristal na sumabog sa buong lugar. Naturally, nagulat ito sa duo. Upang isipin na magkakaroon ng tagsibol dito ng lahat ng mga lugar. Ano kakaiba upang makahanap ng isang spring sa labas ng asol? Bulalas ni Ray habang naglalakad papunta sa katawan ng umaagos na tubig bago kumuha ng maiinom. Tuldok-tuldok. Pinalaki ng mata ang ikalawa na hininga niya, hindi mapigilan ni Ray na humarap kay Gerald habang idinagdag niya, "Banal. Ang sweet ng tubig." Hindi pa nakatikim si Ray ng ganoong matamis at nakakapreskong bukal na tubig sa kanyang buong buhay. Narinig iyon, lumakad din si Gerald upang tikman ang tubig at totoo sa mga sinabi ni Ray, ang tubig ay talagang matamis. Ang katotohanan ang isang bukal na may gayong matamis na tubig ay narito dito sa kakilakilabot na lugar na ito ay talagang mystifying. Bago kumuha si Ray ng isa pang scoop, biglang nagsimulang bumula ang tubig na nagdulot ng pagyayelo ng kabataan. Hindi nagtagal bago ang buong tagsibol ay napuno ng mga bula at sa loob ng mga segundo, biglang sumangga ang lahat ng tubig. Ha! Ang impyerno! Paano biglang nawala ang lahat ng tubig? Bulalas ni Ray sa hindi makapaniwalang tono. Bago pa man makapagteorya si Gerald, gayon pa man, isang malutong na crack ang maririnig mula sa gitna ng tuyong tagsibol. Tuldok-tuldok. Inaayos ang kanilang mga tingin sa pinagmula ng tunog, ang duo ay simpleng nanood habang ang isang slab ng bato ay biglang nagsimulang tumaas mula sa gitna ng tuyong tagsibol. Nagpapalitan ng sulyapan sa isa't isa, dahan-daang lumakad sina Gerald at Ray habang lumilipat ang slab ng bato sa gilid, isiwalat kung ano ang tila isang madilim na pasukan na humantong pababa. Habang ang unang reaksyon ni Ray ay ang titig kay Gerald na hindi makapaniwala, si Gerald mismo ay nagniningning na ng kanyang flashlight upang magaan ang ilaw ng butas. Makalipas ang ilang sandali, si Gerald ay walang salita na nagsimulang bumababa sa butas. Siyempre, nang makita iyon, walang pagpipilian si Ray kundi ang sundin siya pababa, ang butas mismo ay humantong sa isang patag na landas, at ang duo ay lumakad hanggang sa kalaunan ay natagpuan nila ang isang malaking silid. Nang makita na mayroong isang gintong kabaong sa gitna ng silid, hindi mapigilan ni Ray na bulalas, iyon ba ang sa palagay ko ay? Diyos ko! Ang silid na ito ay isang libingan. Habang nagtataka si Ray kung paano ang impyerno ng kanilang ekspedisyon ay naging isang paggalugad ng libingan, si Gerald mismo ay nagsimulang maglakad ng mas malalim sa libingan. Ilang hakbang pa lamang ang lumipas nang biglang bumitaw ang mga kandila sa silid, kaagad na nagpapasaya sa buong libingan. Ngayon na ang lahat ay mahusay na naiilawan, napansin ni Gerald na mayroong isang lapida sa loob ng silid. Naglalakad at nakita na ang sinaunang script ay inukit sa lapida, lumingon si Gerald kay Ray bago tanungin, sabihin, "Maaari mo ba itong basahin?" Alam ni Gerald na si Ray ay isang nangungunang mag-aaral kung kaya't naramdaman niya na may pagkakataon si Ray na maintindihan ang teksto. Anuman, mabilis na tumakbo si Ray bago tumingin sa lapida. Inabot siya ng ilang sandali, ngunit sa paglaon, sumagot si Ray, "Well, naglalaman ito ng impormasyon tungkol sa may-ari ng libingan na ito, si G. Crawford. Mula sa aking natipon, ang may-ari ng libingan ay napupunta ni Taliasia, at siya ay general sa isang sinaunang bansa na tinawag na Zanep. Kung iisipin na ang libingan ng isang napakahusay na general ay matatagpuan sa loob ng Mount Dacrient, napakagulat nito." Nang marinig iyon, alam agad ni Gerald na wala silang mahahawakan dito. Pagkatapos ng lahat, ang pagpapalitaw ng isang bitag sa tulad ng isang mataas na profile na libingan ay tiyak na baybayin ang kanilang tadhana. Habang iniisip niya yon, biglang nasulyapan ng sulok ng mga mata ni Gerald ang isang pamilyar na simbolo sa gintong kabaong. Kung saan niya nakita iyon dati. Kabanata 1917. Sa pagtingin sa nakataas na kilay ni Gerald, hindi maiwasan ni Ray na magtanong, mayroon bang isang bagay na mali, G. Crawford? May nakita ka ba? Makita ang simbolo doon. Pakiramdam ko nakita ko na ito sa kung saan man. Ungol ni Gerald habang patuloy na binabalik ang kanyang mga alaala.
Maya-maya pa bigla siyang sumigaw, naaalala ko ngayon. Kasunod nito pinangisda ni Gerald ang mapa bago ito mabilis na nascan. Ang pagtaas ng isang bahagyang kilay pagkatapos ay humugot si Ray ng mas malapit upang tingnan din ang mapa, at nang sa wakas ay napagtanto niya na ang eksaktong simbolo sa kabaong ay matatagpuan sa mapa, agad na sumigaw si Ray, banal, iyon ay, kung gayon. Tuldok-tuldok. Sa halip na sundin ang kayamanan sinusubukan ni Ty na hanapin ang libingan na ito sa buong oras na ito. Hulaan ko kaya, sagot ni Gerald na may tango, sa wakas ay 100% na sigurado na si Ty ay hanggang sa walang kabutihan. Ngunit ano ang pinaplano niya? Habang nagtataka si Gerald tungkol doon, si Ty at ang kanyang mga tauhan ay nakarating sa Moonbeam Village. Sa kabila ng pagkahabag sa kanila ni Gerald at pinapayagan silang mabuhay, hindi pa madaling sumuko si Ty sa kanyang mga layunin. Gayunpaman nang walang mapa, si Ty at ang kanyang mga tauhan ay nanatiling nawala sa kagubatan ng bundok ng maraming edad, anuman, sa pagtatangka na maglakad papasok sa nayon, si Stanton, na nagkataong nakakita sa kanila, ay agad na sumugod bago tanungin, at sino kayo lahat? Habang marami sa mga taga-baryo ang tumakbo upang tumayo sa likuran ng Stanton, alam nila kung bakit siya naging mapagbantay. Pagkatapos ng lahat, si Ty at ang kanyang mga tauhan ay mukhang kainahinala. Tinaasa ng isang bahagyang kilay sa katumingin si Ty sa matanda bago sumagot sa inis na tono, hindi iyon mahalaga. Anuman, napansin mo kamakailan ang 3 individual na bihis tulad namin. Si Stanton ay hindi tulala. Mula sa ekspresyon ni Ty na nag-iisa, nasasabi na niya na ang lalaki ay hindi mabuting tao. Sa pamamagitan nito, umiling lang siya habang sumasagot, hindi ako natatakot. Ito ay mga edad mula nang ang sinuman mula sa labas ng mundo ay dumating sa aming nayon. Sa pagsasalita tungkol sa labas ng mundo, paano kayo nakarating dito? Nang marinig iyon, pinaikit ni Ty ang kanyang mga mata sa pinuno, iniisip kong nagsasabi ng totoo ang matanda. Sa kasamaang palad, sa sandaling iyon, isang batang babae ang lumapit sa jogging papunta sa Stanton habang sumisigaw, handa na ang pagkain, pinuno. Nakabalik na ba ang 3 pantas? Habang nagulat si Stanton nang marinig ang pahayag na iyon, agad na nakasimangot si Ty at ang kanyang mga tauhan. Ngayon ganap na alam na nagsinungaling sa kanila si Stanton, pagkatapos ay sumigaw si Ty, gaano ka manggahas magsinungaling sa akin, matandang tao. Si Stanton mismo ay nawala ng salita. Ang batang babae na iyon ay tunay na dumating sa pinakapangit na posibleng oras. Nang makita na hindi masigasig si Stanton na sumagot, pagkatapos ay hinawakan ni Ty ang kwelyo ng matandang lalaki bago umungal, sapat na mga laro. Nasaan ang 3? Malinaw sa ngayon na ang pagkapoot ni Ty kay Gerald ay lampas sa mga salita. Si Ty mismo ay nanumpa pa upang ipakita na walang awa si Gerald sa susunod na mabangga nila siya. Ano man ang kaso, halos hindi man lang bumagsak si Stanton sa pagtatangka ni Ty na takutin siya. Sa halip, simpleng sagot ng matanda, paano ko malalaman? Pa-impulse silang umalis nang hindi sinasabi sa amin kung saan sila patungo. Sa totoo lang nagsisinungaling ka pa rin ba sa akin? Huwag mo akong sisihin sa pagiging malupit ko noon. Sinulyapan si Ty ng isang singhot, sinasabihan siya ng kanyang gat na si Gerald at ang kanyang partido ay pamilyar kay Stanton. Kung sa bagay, bakit pa magsisinungaling ang matanda tungkol sa isang bagay na katulad nito? Kasunod nito, inutusan ni Ty ang kanyang mga tauhan na tipunin ang lahat ng mga nayon. Kapag tapos na iyon, inatasan din sila ni Ty na itali si Stanton sa haligi sa pasukan ng baryo. Magtatanong ako sa huling pagkakataon. Sabihin mo sa akin kung saan sila nagpunta. Sigaw ni Ty, naniniwalang tatapen na ng matanda ang beans ngayon. Sinabi ko na sa iyo, hindi ko alam. Kabanata 1918. Sa kabila ng kung gaano kaseryoso ang hitsura ni Stanton habang siya ay sumiksik sa likod, hindi ito binibili ni Ty. Ngayon ay ganap na nagagalit, pinandilatan ni Ty ang kanyang mga tauhan bago mag-order, mga lalaki. Talunin ng matandang ito hanggang sa magsalita siya. Narinig iyon, 2 sa mga tauhan ni Ty pagkatapos ay humakbang gamit ang mga letigo sa kamay, at nang walang kaunting awa, sinimulan nilang hagupitan ang mahirap na matandang lalaki. Naturally, ang iba pang mga taga-baryo ay agad na nagalit, at ang ilan sa mga mas matapang ay sumugod pa upang iligtas ang kanilang mahirap na pinuno. Nang makita iyon, umiling-iling lang si Ty, nakatingin sa mga naglakas sa lungat sa kanya habang mabilis na inaabot ng kanyang kamay ang kanyang pistola. At sa nakakabinging putok, ang isa sa mga matapang na taga-baryo ay bumagsak sa lupa, patay. Nang masaksihan ang nakakakilabot na tagpong iyon, wala sa iba pang mga taga-baryo ang naglakas loob na gumawa ng isa pang hakbang pasulong. Si Ty mismo ay simpleng nang inis, makinig, sa tuwing tatanggi kang sabihin sa akin kung nasaan sila, papatayin ko lang ang isa pang taga-baryo. Sa pag-iisip na iyon, mas mabuti nang magsimula ka ng mag-fess up. Gayunpaman, natutuwa akong walang nakakaalam tungkol sa iyong nayon. Dahil doon, nagagawa ko ang lahat na gusto ko sa iyo.
Chief, bigyan mo lang sila ng impormasyon. Tinawag ang isa sa mga taga-baryo na ayaw ang buong nayon na patayan para lamang sa pagprotekta sa tatlong matalinong lalaking iyon. Chief. Ang aming buong nayon ay nakataya dito. Mangyaring sabihin lamang sa kanila, pinuno. Sunod-sunod ang mga taga-baryo ay nagpatuloy sa pagsusumamo kay Stanton na ibahagi sa kanila ang lokasyon ni Gerald at kalaunan, alam ng pinuno na wala talaga siyang ibang pagpipilian. Pagkatapos ng lahat, kailangan niyang unahin ang kaligtasan ng kanyang nayon. Sa pamamagitan nito, bamaantong hininga si Stanton bago idineklara, mabuti. Sasabihin ko sa iyo sa isang kondisyon. Kailangan mong iwanan kami sa sandaling makuha mo ang impormasyon. Deal. Sagot ni Ty nang walang kahit kaunting pag-aalanggen. Lumalim sila sa bundok. Upang maging mas tiyak, pumasok sila sa isang yungib na may dalawang haligi ng bato bago ito. Sabi ni Stanton. Narinig iyon, agad na nag-asim ang ekspresyon ni Ty. Upang isipin na nakita ni Gerald ang eksaktong kuweba na sinusubukan mismo ni Ty na hanapin. Not bad, sagot ni Ty na may tango, isang malas na ngiti sa mukha habang dahan-dahan niyang itinutok ang baril sa dibdib ni Stanton at sa paghila ng isang gatilyo, isang bala ang bumaril sa dibdib ng matanda. Chief! Sumigaw ang mga taga-baryo habang dumura si Stanton ng isang masikip na dugo bago bumuhos ang kanyang ulo at tuluyang malota ang kanyang mga labi. Matapos makatingin ng ilang sandali sa sariwang bangkay ng kanilang hepe, marami sa mga taga-baryo ang lumingon upang masulyapan si Ty habang umuungal, gaano hindi makatao. Sinasabi mo ang bastard. Nangako kang iiwan mo kami. Bakit mo ba pinatay ang aming pinuno? Demonyo ka. Nang marinig ang lahat ng mga sumpang iyon, lumala lamang ang noo ni Ty habang itinutok niya ang kanyang pistola sa mga taga-baryo at katulad nito, maraming iba pang mga taga-baryo ang nahulog sa lupa, namatay. Ang bawat bala ay tumama sa marka nito at sa muling pag-reload ni Ty ng baril, sumigaw siya, patayin silang lahat. Siguraduhin wala kang makaligtaan kahit sino. Nodang bilang tugon, ang mga tauhan ni Ty pagkatapos ay nakuha ang kanilang mga kutsilyo at agad na nagsimula ang patayan. Sa oras na tapos na si Ty at ang kanyang mga tauhan, ang buong populasyon ng nayon ay napahamak. Wala na ang nayon ng Moonbeam, gaano katindi ito. Kabanata 1919. Pagbalik sa Gerald at Ray, wala silang paraan upang malaman ang tungkol sa patayan na naganap sa Moonbeam Village. Kahit na, ginagarantiyahan nito na hindi papayag si Gerald kay Ty at sa kanyang mga tauhan sa pangalawang nalaman niya ang tungkol sa kanilang nagawa. Anuman dahil pareho silang nakatayo bago ang kabaong ngayon, sinenyasan si Ray na tanungin, dapat babuksan namin ang kabaong at tingnan ang loob, G. Crawford. Negative, totoong naniniwala ako na may kakilakilabot na mangyayari kung gagawin natin ito, sagot ni Gerald, agad na naging sanhi ng pagsuko ni Ray sa kanyang ideya. Kahit na, hindi niya maiwasang manatiling mausisa tungkol sa mga nilalaman ng gintong kabaong. Kung sa bagay, pinagsisikapan ni Ty na hanapin ito. Anong uri ng mga kayamanan ang nasa loob? Sabihin, G. Crawford. Anong mga uri ng kayamanan ang sa palagay mo ay nasa libingan na ito para maglakbay si Ty hanggang sa makuha lamang ang mga ito? Tanong ni Ray. Umiling siya bilang sagot, sinabi ni Gerald na, wala akong ideya kahit na naniniwala ako na ang mga bagay na hinahabol niya ay nasa loob ng kabaong. Kahit na alam ni Gerald na ang kabaong ay hindi magandang balita, mayroon din siyang magandang ideya na naglalaman ito ng isang bagay na labis na mahalaga. Kung sa bagay, pinagsisikapan ni Ty na makuha ito. Ano man ang kaso, sinimulang maghanap ng mataas at mababa si Gerald sa paligid ng silid. Pagkatapos ng lahat, siya ay may sakit sa natitirang nakakulong dito. Nagsimula ang paggawa ni Ray ng pareho at sa kanilang pinagsamang pagsisikap, nagawa ng dalawa na makahanap ng isang palabas. Mabilis na paglabas, agad na natagpuan ng dalawa ang kanilang sarili na papasok sa isang kagubatan ng mga uri. Sa ganun pa rin, sina Gerald at Ray ay labis na natuwa na sa wakas ay muling makita ang langit upang maabala iyon. Sa kung gaano kalipas ang hangin sa yungib, ang dalawang lalaki ay hindi mapigil ang makaramdam ng sobrang lundo ngayon na sa wakas ay makakakuha na sila ng mga whiff ng sariwang hangin. Malakas na paglabas, umupo si Ray sa lupa bago sumigaw, salamat sa Diyos sa wakas ay wala na kami sa lugar na iyon, G. Crawford. Sa katunayan, bumalik na tayo ngayon, sagot ni Gerald. Sa sandaling iyon pareho ang kanilang mga tainga na sumisigaw habang maraming mga tunog ng kaluskos ang maririnig sa di kalayuan. Agad na naging mapagbantay, ang duo ay nagtago ng maayos bago sumilip upang makita kung sino ang gumagawa ng lahat ng ingay na iyon at ang pangalawang nakita nila ang mga salarin, si Gerald at Ray ay may karapatang nagulat. Ginoo Crawford, si Ty at ang mga tauhan niya. Bulong ni Ray. Si Gerald mismo ay sobrang abala sa pag-iisip kung paano nila nahanap ang kanilang daan dito ng napakabilis ng walang mapa. Ano man ang kaso, si Ty at ang kanyang mga tauhan ay lumitaw na ganap na nakatuon sa pagkuha sa yungib.
Sa pag-iisip na iyon, hindi nila nakita ang Gerald at Ray, naalala na ang kuweba ay hindi masyadong malayo mula rito, nagkaroon ng kutob si Gerald na malapit na itong makita ng grupo. Kahit na ganoon, hindi mapigilan ni Gerald na magtaka kung makakapasok pa sila sa UMIB. Kabanata 1920. Kapag ang mga kalalakihan ay wala sa paningin, pagkatapos ay napalingon si Ray kay Gerald habang tinanong niya, kaya ano ngayon, G. Crawford? Aba, nakuha na natin ang nais natin kaya bumalik na lang tayo sa baryo. Tulad ng para kay Tay at sa kanyang mga tauhan. Mayroon akong isang mahusay na kutob na kahit na pamahalaan nila upang mahanap ang libingan, hindi sila makakakuha ng buhay. Sagot ni Gerald na zero ang interes sa kabaong. Ginawa yun ni Gerald ng nakabold na claim sa isang kadahilanan. Matapos maimbestigahan ng mabuti ang silid na tipo ni Gerald na maraming nakatagong mga bitag sa libingan. Ano pa, ang karamihan sa mga traps ay lumitaw na naaktibo sa pamamagitan ng pagpindot sa iba't ibang bahagi ng gintong kabaong. Sa pag-iisip na iyon, kung igigiit ni Tay at ng kanyang mga kalalakihan na buksan ang kabaong, tiyak na magwawakas ang mga ito ng nakamamatay na bitag o 10 na mamatay ng malubha sa proseso. Ano man ang kaso, nagsimula sina Gerald at Ray na bumalik sa Moonbeam Village, gayunpaman, ang pangalawa nakarating sila sa pasukan ng baryo, pareho silang natahimik sa kanilang mga truck. Nakabitin sa isa sa mga haulaging bato ng pasukan ay ang bangkay ni Stanton. Tulad ng kung iyon ay hindi pa sapat na kakilakilabot, mula sa kinatatayuan nila, nakikita na ng dalawa ang maraming mga patay na katawan na nagkalat sa buong lugar. Si Ray ang unang pamaalya sa katahimikan habang galit na human gal siya, sino? Sino ang maaaring gumawa nito? Ano ang nangyari dito? Tiyak na ito ay si Tay at ang kanyang mga tauhan. Iyon. Iyong mga ganap na bastard ay hindi makatao tulad ng mga hayop. Sumagot si Gerald, nakakurot ang kanyang mga ngipin habang pinagsikapan niyang panatilihing cool. Sa hulaan ni Gerald, dapat pinatay ni Tay ang lahat ng mga nayon upang hanapin siya at si Ray. Isang hayop lamang tulad ni Tay ang makakagawa ng isang karumal-dumal na kilos. Nang makita na napaika ng mariin ni Gerald ang mga kamao nito na ang mga ugat niya ay parang papalabas, ibinaba ni Ray, ang kanyang mga mata ay lubos na namula sa galit habang siya ay umungol, ano ang dapat nating gawin ngayon, G. Crawford? Nang marinig iyon, natagpuan ni Gerald ang kanyang sarili sandali sa pagkawala ng mga salita. Pagkatapos ng lahat, siya at si Ray ay bahagi ng dahilan kung bakit nangyari ang masaklap na pangyayaring ito, at alam na nagdala ng walang katapusang halaga ng pagkakasala kay Gerald. Matapos mag-isip ng kaunti, kalaunan ay pinakalma ni Gerald ang kanyang sarili upang masabing, bumalik kami sa silid. Kailangan nating ipaghiganti ang lahat dito. Tikas na sumang-ayon si Ray sa planong iyon at ang duo ay mabilis na nagsimulang ibalik ang kanilang mga hakbang. Habang nagpapatuloy sila patungo sa libingan, sumumpa si Gerald na babayaran niya si Tay at ang kanyang mga tauhan. Habang ang naunang Gerald ay hindi talagang nagmamalasakit kung ang mga bitag ng kabaong ay pumatay sa bastard na iyon at sa kanyang mga tauhan, ang kasalukuyang Gerald ay hindi papayagang mangyari iyon. Upang maipaghiganti ng maayos ang mga nayon, personal niyang tatapusin silang lahat. Ano man, dahil alam na nila kung saan sila pupunta, ang kanilang paglalakbay pabalik sa UMIB ay mas mabilis sa oras na ito. Bumabalik kay Tay at sa kanyang mga tauhan, kanina pa sila nakapasok sa UMIB. Matapos magulo ang mga mekanismo sa likuran ng pintuan, natuklasan nila ang parehong butas na naulagasan nina Gerald at Ray. Score. Sigurado akong nandyan ang libingan. Mga lalaki, magsimula ng bumaba. Iniutos kay Tay habang masunurin ang kanyang mga tauhan na nagsimulang dumula sa butas. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.